Pag-usapan po natin ngayon itong mga bayarang DDS vlogger mo. Okay. Ngayon mga pre, ito naman, bigyan po natin ito ng reaksyon. Okay? Itong mga ano po, sinabi po ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayan. Panoorin po natin to. Magandang araw. Wait lang. Magandang araw po sa inyo lahat. Ito patuloy sa aking pagre-report sa inyo tungkol sa mga development sa mga kaso na hinggil doon sa mga flood control project. At ayan so may update po yung ating Pangulo. Oo. Kung guilty po yung ating Pangulo, di dapat wala nang update, di ba? Kasi pilit yung isinasangkot doon sa issue ng flood control na yan. May mag-isip kayo. Huwag niyong idadama yung Pangulo. Siya nga yung nangunguna nabulabog nga yung mga magnanakaw ngayon yung mga magnanakaw na yan, dahil nabulabog sila, idadamay nila si PBBM, ang kakapal ng kanilang mga pagmumuka. Hindi na po talaga nahiya. Ay, salamat po Japinay RSTV. Salamat po sa pag-like sa ating live ngayon. Ito po ay second live na po natin kasi yung unang live natin kanina ay sinabutahin ng isang tandaan nyo, pag sinimulan ko to, hindi ko yan tatandanan. Tuloy-tuloy po ito. Alam nyo na kung sino yon. Yung di umano'y ng bugbog po kay Mima Alicia. Mas lalalim pa po ito ng lalalim itong usapin na to. Walang tingnan natin. Tuloy. i-report ko po na ngayong araw yung AMLAC, yung Anti-Money Laundering Council, nakakuha na po ng 2 freeze order. This brings the total amount of assets frozen to about 12 billion pesos. Kasama po dito, umabot na sa 12 billion pesos ang kabuuang assets na na-freeze ng AMLC. Okay? Kabilang ang 4 billion na air assets ni Zaldico, 3,566 bank accounts, 100 insurance policies, at marami pang iba. Tingnan nyo, diba? Ganun po magtrabaho ang ating Pangulo. Si Sara Duterte, anong ambag niyan? Anong ambag po ni Sara? Batikusin lang po ng batikusin yung ating Pangulo. Yun po yung naging ambag niya. Diba? Puro na issue yung pinupukusan ni Sara, hindi na po trabaho. ang mga air asset ni Zaldico, ang value mga 4 billion. At bukod pa ron, meron po tayong nakuhang 3,566 na bank account. Uy, grabe. Dami naman bank account niyan. 198 insurance policies. Oy! 247 motor vehicles. Ay, 247 motor vehicles? Dami nun siguro mamahalin yung mga yan. Siyempre, hindi naman bibili si Zaldico ng mumurahin lang. Siyempre, magnanakaw yan. Yung ninakaw niya, ibibili niya ng mga magagandang quality, yung mga mamahaling mga sasakyan. Kasi makapal yung mukha niyan, maliit yung leeg. 178 real properties, 16 na e-wallet account, at saka air asset na frozen na. Umpisa lang po. Grabe. Umpisa. Ano daw? Account, at saka air asset na frozen na. Umpisa lang po ito. Umpisa pa lang yan Nag-uumpisa pa lang yung ating Pangulo. Pero alam ko, marami pa tayong malalaman dyan. Marami pa tayong matutuklasan ng mga baho nitong mga magnanakaw na to. Diba? Marami pa tayong madidiskubre. Diba? Kung sino-sino ba yung mga kasabwat nitong mga taong magnanakaw na to. Yung iba ngayon, pinagpapawisan na yung kamay. Hindi na makatulog sa gabi. Kasi baka maya-maya sila na yung imbestigahan, madamay sila, di ba? Marami dyan. Maraming guilty dyan. Lalo na yung mga nakadikit kay Digong noon. Mayayaman na sila ngayon. At alam ko, sila yung kinakabahan. Mas marami pong asset ay mafo-frozen para maibalik
ang pera ng tao sa kanila. Ito Dapat lang talaga makuha po ng gobyerno ang pera ng taong bayan na mga pinagnanakaw nito mga puki ng inang to. Diba? Dapat lang po talaga para makatikim sila ng hagupit, ikulong, habang buhay na pagkakakulong para, diba? Nagpakasarap man sila nun. Ang kapalit naman nun, habang buhay na pagkakakulong. Magnanakaw ka eh. Doon ka tatanda sa kulungan. po ang aming pangako that the money of the people will be given back to the people. Meron din pong development, yung ICI at saka ang DPWH, magsusumite po ng ebidensya sa Another ebidensya na naman to. Ombudsman and magrekomenda sila ng kaso ng plunder, anti-graft, bribery, conflict of interest. Natatawa nga lang ako eh. Si Bong Revilla at Jingo Estrada galing na dun sa kulungan. Tapos mukhang babalik pa. Mukhang may kailangan silang balikan. Yung anak ni Pastor naman, yung anak naman ni Pastor, imbes magsisimba sila, ginagamit yung simbahan sa pag-defend sa sarili niyang anak na hindi naman sila nagnakaw ng ganyang pera, ganyan. Tama ba sabihin yan sa loob ng simbahan? Sabi ni Naruto 1, 2, 3, maraming nagawa si Sarah tulad ng pagpunta sa ibang bansa. Nag-iisa lang, walang katulad. So, yun na yung nagawa. Dora the Explorer, gano'n. Sa 8 congressman na may-ari ng mga construction company na may proyekto sa DPWH. Lastly, meron po akong ibabanggit sa inyo. Pinapitan po kami ng abogado ni Saldico. Nako! At nagtatangkang Nako. Ito to. Excuse me. Lumapit yung abogado ni Saldico sa Pangulo. Bakit? Pinapitan po kami ng abogado ni Saldico at nagtatangkang mag-blackmail na kung hindi po namin kakanselihin daw ang passport niya, hindi na raw siya maglalabas ng video. Aba. Nananakot si ang tagapagtanggol ng mga Duterte. Pangulo pa talaga yung tinakot mo. Ang maganda pa dyan, ganito Saldico, maglabas ka ng video. Kung gusto mo nga, dapat araw-araw ka maglabas, minuto ka maglabas ng video. Diba? Wala naman kami pakialam kahit pa minuto ka maglabas ng video. Diba? Siyempre, ang gagawin namin, re-react namin yan. Masaya kami habang naglalabas ka ng video. Dahil alam naman namin sinungaling ka. Hindi kami maniniwala sa'yo, siyempre, di ba? Tuloy. I do not negotiate with criminals. Criminal ka pala eh. I do not negotiate with criminals. Yun po yung sinabi ng ating mahal na Pangulo. Diba? Isa kang kriminal. Kahit maglabas ka na ng video ng lahat ng kasinungalingan mo na pag-destabilize sa gobyerno, gusto kong malaman mo, Saldi, makakansela pa rin ang passport mo. Hindi ka na makakatakas sa hustisya. Grabe, ang sakit nun. Ang sakit, ang tibay ng ating Pangulo. Grabe. Ayan na. Yan yung sinabi ng Pangulo sa'yo, Saldico. Ano kayong nararamdaman mo ngayon? Huwag mo kasing subukan, huwag mo kasing i-blackmail yung Pangulo. Ikaw kasi, kasalanan mo, harapin mo, huwag ka mandadamay, kapal ng mukha mo, maliit naman leg mo. Mga magnanakaw sila pa mag-demand. Ganun po sila ngayon. Yung may mga kasalanan ngayon, 'di ba? Sila pa po yung matatapang. Ang tanong, uubra ba yung mga tapang nila na yan? Ano sa tingin niyo mga pre? Uubra kaya? BBM pa talaga yung kinalaban. Grabe, ang kapal na mukha. Anyway, may TikTok po tayo dyan may Facebook. Huwag niyong kalimutang i-follow yung ating mga social media account. Ayan, para naman po maging updated po kayo sa lahat ng mga uploads natin. Diba? So, may TikTok, may Facebook po tayo dyan. Sana po yung suportahan. Karuba TV. Ayan, suportahan din po natin yan mga pre.
Yung si Kaaruba TV. May yan po yung kanyang YouTube channel. Okay, so next topic po tayo mga pre.